Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, saka na niyang papansinin. Anong kwentang presidente yan, di niya alam? Hindi dapat maging presidente kung di niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gov, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kay Sandico. Ayun. One last question na po. Hello po, Gov. Hello. Hello. Ayan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings na susubaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamimili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin niyo po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte? Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang akong mga ibang ebidensya. Oh. Hello. Magandang hapon po, Governor Chavik Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Espino. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinion
kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan. Ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining Gov or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Gov. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Si Jutay mabilis. Pwede ba? Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayun. Mangyari po sanang magantay tayo. Isi-serve po nila yung pangmerienda po natin. Salamat po. Diyan lang tayo sa labas, kuya. Mabilis na. Sige lang. CJ. Tol, Mike. Sige muna tayo. Kuya, iresolve ba yung CJ na tayo? Sige muna tayo. Marcos Romualdez Rizal! Tawabayan ng mananunod ninyo! Marcos Romualdez Rizal! Tuloy ang taluyot sa September 21. Mananagot sa sarili tayo. Marcos is dyan! Alas 6 ng umaga, walang uwian! Marcos is dyan! Marcos is dyan! Marcos is dyan! Ano, ayaw mo? Marcos is dyan! Salot ka ng bayan! Hindi ka lang kailangan! Marcos is dyan! Marcos! The days of Marcos are numbered. Hindi na po ito, i-reveal sa kanya mo. Mauulit ang pagbagsak sa isa pang Marcos ulit. Magaganap yan. Hindi na po kami magpipigil ng mga kamayang Pilipino. Magaganap po. At sa kasambayan ng Pilipino. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Hindi ka namin kailangan! Salot na ng bayan! Dapat magkakilasuan ng tao na kaya sa Amerika. Pag sinimanggan nila, maamin agad. Wala, nakaparking na ng kaso. Sabi mo sila ng kaso, nakaparking na. Wala nangyayari. Chef, ano po masasabi niyo? Naglabas ng resolusyon na ng Congress. Pinupuri si Martin Romualdez. Yes, abubuhin ng Congress. Resolusyon na pinupuri si Martin Romualdez. Galing po sa kanila yun eh. Ano po masasabi niyo? Nandyan yan. Wala po na. Kaya
Kaya kinuha lang si Budik Sista sa medyo ang kunyari na guys. Pero kailangan si Budik. Ma'am, sir, to pose the question, kinuha pa na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwang alam. Alam niya yan. May mensahe ka ba sa Pangulong? Sa gitna ng mga manumayak sa Very important credibility. Pag wala ka ng credibility, wala nang maniniwala sa'yo. Ibang sinasabi mo wala nang maniniwala. Kaya ako, hindi ako naniniwala. ibig sabihin, weak president. Weak president. Dahil hindi yan ay tatlong taon na siya. Bakit lang niya ng puro yan eh? Ang budget siya, unang siguro siya nagpapaimplement ng service. Alam niya yan, hindi niya alam. Hindi niya alam. Kung pag-ulan sa tayo na malayo, Paano yung makukulo ako siya? kung sakali kung pakinggan nila Pangulong kung yung panawagan nila, sino ang nakikita yung papalit para Wala ko na yun. Dapat mamulo sa atin walang interest na kanya. Karamihan ang downfall ng mga leaders natin, greediness. Hindi sila nakukonserto. kung nag-agaran ng chief sa pagbabas Pangulo, ano pang mangyayari sa atin? Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Mag-meeting ang mga nakari, religious organization. Marami naman. Ayan na guys, si Manong Chavit. Tuloy po ang September 21 at nagpapasalamat tayo for a very encouraging Governor Simpson. Subalit ang taong bayan po ay hindi na mapipigilan. Bagamat sabi ni Governor Simpson, iniiwasan po niya na maging magulo, posibleng magkaroon ng kasakitan, mag-iingat po tayo. Pero yung namumuong sentimiento at galit ng mga mamamayan, hindi na po mapipigilan ito. September 21 will be the day of the national condemnation and protest and outrage of the people. We will do it peacefully, but we will do it strongly. So, hindi po kami magpapapigil. We respect the good governor's words, kung pwede maiwasan, pero dahil kailangang maningil at may katarungan, we will execute ng mapayapa. Our end game is people power. Eric, pwede lang maklaroin natin kung saan yung venue. September 21, 8 o'clock, EDSA Junction, harap ng EDSA Shrine, Occupy EDSA na tayo. And then tuloy-tuloy na sa People Power Month. I-occupy ba natin yung isang way? Yung doon sa lapit sa Virgen, sa EDSA Shrine, then we will march to the People Power Month. So we will just respect each other, pero kami mapayapa. And we're calling for the armed forces of the Philippines to recognize the people's clamor na kung bulok na ang gobyerno, sinabi naman ni Governor Chavit, the armed forces of the Philippines can intervene by way of declaring yung withdrawal of support to the Commander-in-Chief and technically rendering the current administration useless kung wala siyang armed forces. So ang susundin natin, constitutional succession para nasa batas pa rin. Papayapa. Eric, inilabas kasi yung AFP na parang nananatili daw sila. Well, that can change anytime. Kapag dumagsa ang mga tao, nobody predicted na sila Dalin Angelo Reyes and sila Defense Secretary Orly Mercado would shifted their loyalty and position kahit na popular sa ERAP. Nagdumagsa ang tao at nanawagan na government must be changed. ERAP to step down. The AFP withdraw support from the commander. That can happen. Nobody can predict that. Everything is fluid. Salamat. Okay, Eric, thank you. Maaga pa tayo. Thank you. September 21. Salamat. Salamat.
Hindi pa pinag-isa. Hindi, doon pa rin sila pupunta eh. Ay ba nga? Ito siya nga daw sa kampaginal ko sa... Hindi kasi magkadikit na lang ngayon. Nandun na sila sa gate 4, di ba? Kaya nga, magkadikit pero layo tayo gate 4. Hindi, nandiyan na. Si Sir Jimmy ay sa shrine sila. Oo nga, pero mamarcha sila papunta dun sa kwan. Sabi niya sa akin. Eh, bakit sinabi niya mo? Mag-program sila pero hindi sila pupunta. Kaya tatanungin ko sana kasi baka maal sa akin kasi sinabihan niya na ang bago. Sa kanyang pag-atras, ano? Dahil suporta sa Pangulo. Ayun na si Sir Chavit, guys. Ah. Ayan na, ayan na, ayan na. Yan, kahit medyo may edad na si Manong Chavit, talaga na mga sumuporta pa rin siya sa mga panawagan ng taong bayan, guys, kasi ayaw na daw talaga niya doon sa ginagawa ng Pangulong Marcos, no? Kasi tila wala na talaga din siyang tiwala kay Marcos, mga bayan, at nag-withdraw na siya ng support at nananawagan na rin siya sa ating mga kababayan na dapat ay magkakaisa na po tayo at dapat ay yung iba ay mag-withdraw na rin ng support, guys. Kasi yun lang po yung kinakailangan talaga, na mag-withdraw ng support at matatapos na. Doon tayo ka engineer doon o. Berto, doon tayo makasupo tayo doon. Oh, yun o. Kasama niya dito. Huwag ka muna mag-upload eh. Kukuha na ko doon. Kukuha na ko doon. Ayan, dito tayo ngayon. We are Filipinos, and Filipinos are known for our greatness in unity and in peace. We will have transportation.